Hi guys! Kayo ba'y naghahanap ng instant loan na pwede lang gawing sa cellphone, online, isang valid ID lang at matik matatanggap yung perang na loan? But wait, wag muna kasi baka ma-encounter mo yung loan app na to na kung screenshot lang ang pagbabasehan, then mukhang promising kasi 90,000 pesos daw yung pwedeng ipahiram. Ang dami kong gustong i-share sa inyo about this loan app. Baka magulat lang kayo or who knows, baka bet nyo rin. Pero, mas mabuting panoorin nyo na lang muna yung video na to. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here, your original utang queen. And for today's video, yung bibigyan nating pansin ay yung loan app na tawagin nating na si Hanapin Pera Mabilis Peso Loan. Okay, keywords na naman guys. Pero huwag nyo munang i-download kahit na looks promising siya. Sabi kasi niya maximum 90,000 pesos daw. Pero syempre kapag first time mo, huwag kayong mag-expect na yung mabibigyan kayo ng credit limit na mataas, di ba? Okay lang naman kung magsimula tayo sa mababang amount. Pero yung question, okay ba yung terms niya? Pero bago ang lahat guys, please consider subscribing because dito, utang po yung pinag-uusapan natin. Ako yung nagtatry ng mga online loan platforms para mabigyan ko kayo ng heads up. Para sa end, kayo na yung magdi-decide kung okay ba o hindi. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. As mentioned kanina, dinownload ko po yung loan app para masubukan, para mapasilip sa inyo kung okay ba siya o hindi. Siya or yung developer daw niya is under Centro Pulo Lending Corporation. Excellent app, your loan helper daw. Grabe! Convenient operation. 240 days daw. 0.03% per day. Smart Center, yada yada yada, yung mga ganon. Pero huwag tayo kagad maniwala guys. Chinek ko yung loan app na to sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. And sad to say, parang 50-50 na ako sa registration ng olang to. So, pero dinownload ko pa rin siya guys. At syempre, hihingi po siya ng location. And ito, lalabas yung kanyang mga looks promising na mga screenshots. But wait, wag muna na kayo maniwala sa kanyang sample computation dyan because nasa dulo po natin nakikita ko ano ba yung totoo niyang anyo. Even before ako makapagbigay ng phone number. From 90,000 naging 70,000. Ano ba yan? So, nagbigay po ako ng phone number, nag-OTP, I went through the application process. Loko-loko to. Autentikado. Ginagamit ba yan sa ating normal lang na mga apps? Yung ganito. Parang hindi pang Pilipino to. But anyways, andito na to. So, sinubukan ko. So, mga valid IDs na pwede niyang tanggapin is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, PhilHealth, health card, national ID. Meron ding other options, postal, PRC, pag-ibig. By the way, pag napicturean nyo, nakaka-capture niya po yung information nyo ha. Kaya, hihingi po siya ng access sa camera nyo. So, bibigay nyo ba yung ID or details nyo sa isang loan app na mahuhulaan nyo na kaya kung magkano yung offer? Yung naging offer sa akin is 2,000 pesos. Ano naman talaga yan, basta online loan platform. Pero yung hindi maganda sa loan app na to is hindi mo po buong matatanggap yung 2,000 pesos kung sakaling iti-take mo siya. Kasi kakaltas po siya ng processing fee, total interest. Oy, kunyari, mababa daw yung interest, 13 pesos daw. Pero bumawi siya sa processing fee ha. And risk control service fee. So, yung matatanggap mo na lang is 1,200. At ibabalik mo yung loan na yan sa loob ng 7 days. 2,000. Walang installment, hindi po totoong long term, 1 term lang, 7 days lang. Yun yung bad news sa loan app na to. So, ipupush nyo pa rin ba? And kung sakali, i-confirm nyo man yung loan, hihingi po siya ng rating. Kaya mukhang mataas yung rating niya. Pero guys, kahit nabigyan mo siya ng 1 star, 5 star, may topak to ayaw mang approve. At lumabas na yung loan app pala ay dating si Fund Solution na hindi ko na nasilip guys. Bigla rin siyang nawala. At itong si Fund Solution, parang nagpalit ng pangalan. Ewan ko kasi dati si Fund Solution, under siya sa ibang corporation. Ito naman si Hanapin Pera ay lumabas pa rin na kung pagbabasihan mo lang guys ha kung anong meron sa screenshot ha, parang si Fund Solution siya na nag-iba lang ng anyo. Hindi ko nasilip si Fund Solution. Ang bilis nilang mag-appear, ang bilis din nilang mawala. Ano ba yan? So, dating si Fund Solution, ngayon si Hanapin Pera na guys, na nagpapahiram daw ng 90,000 pesos na yung offer pala is 2,000, hindi mo naman matatanggap ng buo. At sad to say, reject.
Reject ako guys! Reject ako! A-approve nga ako sa mga super legit na mga online loan platforms, which by the way, kung gusto yung maghanap ng legit na mga loan platforms na mas better kaysa sa loan app na to, check nyo to, yung playlist na to. Kasi yung mga loan apps na doon is mas better kaysa sa loan app na to. So para sa akin, X po si Hanapin Pera. Huwag nyo na siyang hanapin kasi parang si Fund Solution, ewan ko ha, I'm just making conclusions here based on my experience, based ako anong nakita ko sa screenshots, and I bet after a few days, mawawala to sa iOS. So para sa akin, X siya. And meron po siyang account cancellation. Oy! Familiar na tayo doon na hindi mo yan magagawa while reviewing siya. Hindi mo makakancel bali yung account mo until reviewing siya. At hindi po instant yung reviewing niya ha. Kasi naghintay ako ng siguro 1 oras para malaman na reject ako. At nung na-reject ako, saka ko na na-delete yung aking information. Ewan natin kung anong mangyayari pag pinindot natin yung delete. Mas mabuting nag-iingat po tayo. So, ewan ko sa inyo guys, hindi ko naman kayo mapipigilan kung gusto nyo talagang mag-go at umutang sa loan app na to. Sabi niya, Hanapin Pera are authorized by Jungle Lending Inc. Jungle Lending Inc. is a lending institution approved by the Securities and Exchange Commission of the Philippines and subject to the authorization and supervision. Bakit wala siya sa list of recorded online lending platforms? So that is why, pag may nakita tayong online lending platform na bago palang nag-appear, dapat we should take it with a grain of salt. Or, better, na-subscribe kayo dito, naka-bell notification kayo guys, para kung sinubukan ko yung loan app na yan, magkakaroon kayo kaagad ng heads up. And para sa akin, X po yung loan app na to. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo magpatuloy, ako reject ako, and hindi siya kasing promising. Looks can be deceiving, pero experience ko yan ha, nasa inyo pa rin. So the question is, magpapatuloy pa rin ba kayo sa loan app na to? By the way guys, hihingi, kahit na yung contact details na kailangan ni is 5 lang, pero hihingi siya po ng access sa lahat na nasa phone book nyo. Kaya dapat nag-iingat po tayo. So yung mga disbursement methods niya is e-wallet tsaka bank, pero I would rather provide my e-wallet kaysa sa bank details. Sabihin mong unemployed ka, hingi pa rin siya ng mga work experience, monthly income, address details, salary day, yung ganun. Siyempre, magsiselfie ka dito, tapos pipicturean mo yung ID mo. Sa pagpicture ng ID, makukuha yun ng ibang details. Again, tatanungin ko kayo, magtutuloy pa rin ba kayo na umutang sa loan platform na to? Ending pala, 2,000 lang yung magiging offer. Malay nyo, pwede kayong ma-offeran ng mas mataas na amount or mas mababang amount kaysa na-offer sa akin. But the point is, hindi po siya buong natatanggap. So, ito po si Hanapin Pera. I would stay away from this app. Kung ako lang masusunod ha, X talaga siya. Kung meron man kayo mga loan apps na gusto nyong pasilip, comment below. And that is all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye!